Pansamantaling binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila matapos bumuhos ang malakas na ulan kaninang hapon. Pero agad nilinaw ng Pag-asa, hindi pa raw ito simula ng tag-ulan. Ang MMDA o Metro Manila Development Authority patuloy ang paghahanda sa pagdating ng tag-ulan. Sa datos kasi ng MGB o Mines and Geosciences Bureau, isa sa 5 barangay sa Metro Manila ang flood-prone po o yung bahain. Narito ang aking report. Napapadalas na ang mga pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Sa Quezon City, bumuhos ang malakas na ulan kanina, kaya ang ilan nating kababayan sinamantala ang pagligo sa ulan. Sa ilang lugar sa Quezon City, perwisyo ang dulot ng biglaang pagbaha dahil sa ulan. Ang madulas na daan nagdulot naman ng mga aksidente, bahagyaring sumikip ang daloy ng trapiko. Pero kung sa tingin nyo ay tapos ng summer at hindi na uubrang maghuling hirit sa tag-init, sabi ng Pag-asa, hindi pa raw simula ng tag-ulan. Localized thunderstorm pa lamang daw ang nararanasan natin. Maraming criteria pa na hindi talaga natutupad pa. Like yung 25 millimeters na rain, accumulated rain within 5 days sa mga 6 na istasyon. At saka at least 1 millimeter sa 3 araw. Ibig sabihin within that 5 days, do sa 3 days, dapat more than 1 millimeter yung walang zero, ibig sabihin. So, continuous yung rain. Pero asahan na raw ang madalas sa thunderstorms hanggang pumasok ang panahon ng tag-ulan. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA inumpisa ng linisin at palalimin ang San Juan River Oktubre noong isang taon. Sabi ni MMDA Chairman Francis Tolentino, 5 syudad ang apektado nito, ang Quezon City, San Juan, Mandaluyong, Maynila at Makati. Bukas, lilinisin naman ng MMDA ang La Concordia Creek sa Maypaco, Maynila. Balak din ng MMDA na i-relocate ang tinatayang 20,000 pamilya na nakatira sa mga estero. Nasa danger zones, ilagay sila sa mas ligtas na lugar na dapat yari na, social amenities and components, gagawin ng NHA, na sa ganon, pag bumaha, pag umulan, hindi sila nasa peligrosong lugar at hindi rin makadagdag sa pagbaha doon sa mga naninirahan sa hindi naman sa lugar na yun. Sa geohazard mapping na ginawa ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR noong 2011, isa sa 5 barangay sa Metro Manila ang takaw baha o 327 na barangay ng kabuuang lampas 1,000 barangay sa Kamaynilaan. Aabot sa 40% o 4 milyon ng mga residente mula sa lampas 11 milyong mga taga Metro Manila ang naninirahan sa mga flood-prone na barangay na ito. Sabi ng MMDA, ang pamatagalang solusyon sa pagbaha sa Metro Manila ay ang upgrade ang 12 pumping stations. Meron siyang mga pumping stations ngayon pero 1974, i-upgrade. Ngayon yung pag-upgrade, wag naman sanang asahan kagad ng mga kababayan natin na bukas upgrade na at bibili lang over the counter. So, base nga sa specifics, dimension, lapad, lalim, at ang pagkakaalam ko, yung sinabi sa akin, bawat isang pump ay 247 days gawin. Ang bottom line nito ay yung disiplina ulit. Huwag naman tayo magtapon sa... Kasi yung mga pumps hindi naman designed to gather garbage. Ang purpose nun ilayo yung tubig. Pansamantala, ang payo ng MMDA sa mga nakatira sa mga flood-prone areas sa Kamaynilaan, ngayon pa lamang ay gumawa na ng evacuation plan. Maging alerto rin daw sa mga ulat ng pag-ulan at pagbaha at para naman sa mga lokal na pamahalaan, gumawa ng mga centralized evacuation center.